pollution, deforestation, and overconsumption of energy. All of these activities are what we call human activities, which are the primary causes of climate change. And today, pag-uusapan natin yung climate change and its adverse effects. Pero bago yan, ano nga ba ang climate change? Pag-uusapan natin yan dito lang sa Gising Pinas. Napakainit naman ngayon. Grabe na talaga epekto ng climate change. Alam niyo ba na ang climate change is hindi lang about sa pag-init ng panahon. It's actually affecting our society, pati yung biodiversity or yung iba't ibang klase ng pamumuhay sa mundo. So, ano nga ba ang climate change? Basically, it is the long-term change in temperature and weather patterns. At bakit ito nangyayari? Kasalanan ba natin? Sadly, yes. Mostly cause ito ng human activities gaya ng pagsusunog ng fossil fuels, like yung mga usok mula sa mga sasakyan at factory. Kasama din dito ang deforestation at pollution. And ang result, changing climate, unpredictable na weather, at mas malakas na mga sakuna. Pero wait, ano nga ba ang impact ng climate change sa society at biodiversity? Unahin natin ang impact ng climate change sa society. Well, napapansin nyo ba, mas napapadalas na ngayon yung super typhoons tsaka yung heat waves. That's climate change in action and meron tong 4 na malaking epekto sa atin. Una, sa kalusugan. Mas maraming cases ng heat stroke at ng iba't ibang diseases dahil sa pabago-bago na panahon. Mas nagiging favorable din ang environment for mosquitoes, kaya tumataas ang kaso ng dengue at iba pang sakit. Guys, medic! Pangalawa, sa kabuhayan. Naapektuhan din ang mga kabuhayan natin. Isipin nyo ang mga magsasaka natin. Sila ang pinakaunang tinatamaan. Farmers struggle dahil sa matinding droughts o pagtuyot. At lalo na sa mga flood. Isang bagyo lang pwedeng ma-wipe out lahat ng kanilang pinaghirapan ng ilang buwan. Pangatlo, sa ekonomiya. Kapag may bagyo, damage ang bridge at roads. Kapag walang pananim, tataas ang presyo ng pagkain sa palengke. Sa madaling salita, lahat tayo ay apektado ang bulsa. At ng pang-apat, sa pang-araw-araw nating buhay. and of course, nakaka-apekto ito sa pamuhay natin tulad ng simpleng ulan lang, baha na, o kaya naman water shortage tuwing summer, kaya naman ramdam na ramdam natin ito tuwing everyday life. Now let's talk about the impact sa biodiversity. Basically, lahat ng living things sa Earth, mula sa pinakamaliit na insect hanggang sa pinakamalaking puno, ay nakararamdam at namumuhay kasama natin. Well, paano sila nadadamay? So, nagdudulot kasi ng extreme weathers yung climate change tulad na lang ng storms, floods, and wildfires. Such event does not only affect us, but it also destroy the habitats, and also it can kill wildlife animals. So, kagaya na lang nung event nung 2020, there's an Australian bushfires kung saan 19 million hectares of land yung nasunog, then 33 people and 1.25 billion of animals ang nasawi. Isa din effect ng climate change ang pagdami ng invasive species sa isang area. Kasi when the climate change, invasive species can move into new habitats and makipag-compete sa native species para sa pagkain, shelter, and space. Pwede rin sila makapag-introduce ng diseases or virus pag nagkataon. Pwede rin ito i-increase ang interaction nating humans with wildlife.
Because dahil nga sa pagbabago ng climate and habitats ng wildlife, magsishrink ang food sources and magiging scarce ito, which magpo-force sa mga animals to move closer and closer to human settlements. And lastly, ang pinakamabigat and worrying na effect ng climate change sa biodiversity ay extinction. Because of climate change, animal and habitats with limited climate ranges just like polar bears and foxes are at risk. And we want to remind everyone that the loss of species are not just only reduced by biodiversity, but also indicates na nagpe-breakdown ng ating ecosystem. So kung ipagpapatuloy pa rin natin ang mga harmful human activities, there is a risk of global system failure unless we do the right and necessary action. Everything is connected. Kapag nasira yung biodiversity, it affects us and the whole society. Wala tayong makakain, walang malinis na hangin, and even yung stable na environment. Hindi lang to problema ng future. It's happening now. Pero wag kayo mawala ng pag-asa dahil may magagawa pa tayo. Hindi kailangan maging superhero para makatulong. Tama, at huwag kayong mag-alala dahil andito kami para tulungan kayo malaman ang tama at dapat gawin para mabawasan ang impact ng climate change at maprotektahan ang environment and biodiversity. Una is magtipid ng tubig at kuryente. Maging mautak sa paggamit ng tubig at huwag mag-aksaya. Tanggalin ang mga saksak ng appliances at patayin ang mga ilaw kung hindi naman ito kasulukuyang ginagamit. At pangalawa, Reduce, reuse, and recycle. Cut down on waste. Huwag maging impulsive. Bilhin lamang ang mga tama. Mas piliin ang mga reusable items over sa disposable ones. Always try then to utilize, fix, and reuse your clothes and items before buying new ones. At panghuli, sumunod sa tamang waste segregation at panatilihin ang kalinisan ng environment. Pangatlo, support eco-friendly products. Maging wais sa mga binipili, bawasan ang paggamit ng single-use plastics, mas mainam na gumamit ng eco-friendly products gaya ng eco bag at water bottles. and lastly, spread awareness. Gaya ng ginagawa ninyo ngayon habang nakikinig sa amin, ay pwede ninyong ipasa ang mga natututunan ninyo about climate change sa iba. Pwede kayo magkaroon ng mga open group discussions o kaya naman mag-post sa social media para mas maging aware ang lahat sa climate change at sa mga impacts nito. Climate change isn't just about the planet. It's also about us. Ang mundo ay ang ating tahanan. Kung ito ay ating poprotektahan, ay pangangalagaan din tayo nito. Nakakatakot mang isipin pero sama-sama tayo sa pagsubok na ito, kaya sama-sama rin natin itong lulutasin. Sama-sama tayong mag-alaga. Magpoprotekta. At magsisilbi. For every creature and every life.